Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang thriller crime noong 2009 na pinamagatang Sorority Row. Sa simula ng movie ay magkakasama sa party sina Jessica, Cassidy, Claire, Chugs at Ellie. Nagse-celebrate sila sa kanilang sisterhood na tinatawag na Teta Pi. Napansin nila na hindi nila kasama si Megan, kaya pinanood nila ito sa CCTV kasama si Garrett, ang boyfriend nito. Magsisimula na sana ang dalawa na maglaro ng injection game, pero biglang nagsuka si Megan na parang nalason ito. Agad namang pinuntahan ng mga babae ang kwarto ni na Megan. At dito nakasalubong nila si Garrett at humihingi sa kanila ng tulong. Sinipr ni Jessica si Megan, habang si Chugs naman ay natusan si Garrett na kunin ang sasakyan para madala nila sa ospital si Megan. Nang makaalis na si Garrett ay naghahalikan na sina Jessica at Megan, kaya nagtataka ang mga babae. Ayon kay Megan ay nahuli niyang nagchichit sa kanya si Garrett, kaya gusto niya itong turuan ng leksyon gamit ang pangpaprank dito. Pero hindi pa dito natatapos ang prank. Habang nabiyahe ay nagpapanik na si Garrett sa pag-iisip na baka siya ang sisihin sa pagkamatay ni Megan. Dahil dito ay nagigilty na si Cassidy at gusto na niyang sabihin na prank lang ito, pero pinigilan naman siya ni Jessica. Tumigil sila sa may minahan at habang nagsusuka si Garrett ay nag-iisip naman ng paraan sa Jessica kung itatapon ba nila ang bangkay ni Megan sa dagat o tsatsap-tsapin para hindi makita ng mga pulis. Ayon naman kay Ellie ay baka lumutang ang bangkay ni Megan dahil may hangin pa sa kanyang lungs. Kaya naghanap silang lahat ng matilos na bagay para kunwari ito ang gagamitin nila sa paghati sa katawan ni Megan. Habang naghahanap ang grupo ay nire-record naman ni Megan sa kanyang cellphone ang prank na ginagawa nila. Tinanong ni Cassidy si Jessica kung hanggang kailan nila ipagpapatuloy ang prank. Nang bigla namang saksakin ni Garrett ng tiring sa dibdib si Megan kaya nagulat silang lahat. Sa pagkakataong ito ay totoong patay na talaga si Megan. Nagulat naman si Garrett dahil hindi niya alam na buhay pa pala ang kanyang girlfriend. Ginamit ni Cassidy at Ellie ang kanilang jacket para mapigilan ang pagdurugo, pero huli na ang lahat. Sinubukan din ni Claire na tumawag ng ambulansya pero walang signal. Pero pinigilan naman sila ni Jessica. Ayon dito ay patay na si Megan kaya itapon na lang nila ang bangkay nito. Dagdag pa ni Jessica na baka sila pa ang makasuhan ng mga pulis. Hindi naman pumayag si Cassidy dahil kailangan nilang gawin ng tama. Tatawag na sana siya ng pulis pero pinagbantaan siya ni Garrett kaya wala na siyang nagawa. Sa halip na sa dagat nila itapon ang bangkay ni Megan, ay mas pinili nilang sa abandonadong pinagminahan nila ito itago. Binalot din nila ang bangkay sa jacket ni Cassidy para i-blackmail ito. Dahil dito ay hindi siya makakapagsumbong sa mga pulis dahil pwedeng siyang maging suspect. Pagkalipas ng 8 months ay graduate na silang lahat. Pero si Cassidy ay hindi na masyadong nasama kina Jessica dahil sa nangyari. Nag-celebrate sila ng party sa Teta Pi house. Habang si Cassidy naman ay chill lang na nakikipagkwentuhan sa boyfriend niyang si Andy. Napansin ni Andy na hindi na sila masyado nag-iimikan ni na Jessica. Kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari, pero hindi naman shinare ni Cassidy ang kanilang sikreto. Sa labas ng Teta Pi house ay nagbibigay ng speech si Jessica. Nang banggitin niya ang pangalan ni Megan ay biglang nakita ni Ellie ang babaeng kamukhang-kamukha ni Megan. Kaya ito sumigaw at nawala ng malay dahil sa takot. Ang babaeng ito pala ay bunsong kapatid ni Megan. Ayon dito ay gusto niya sumali sa Teta Pi group kaya siya nag-attend sa party. Pero pinaalis naman siya ni Jessica dahil naaalala lang nila si Megan dito. Humingi sila ng tulong kay Mickey, boyfriend ni Claire. At si Kyle naman na boyfriend naman ni Jessica para tulungan sila na mag-ready sa party. Si Chugs naman ay umalis para makipagkita sa kanyang doktor at kumuha ng illegal na gamot na gagamitin nila para sa party. Nang aalis na si Chugs ay naka-receive silang lahat ng message mula sa unknown number. At ito ay picture ng tie rings na ginamit ni Garrett sa pagpatay kay Megan. Inisip lang naman ni Chugs na pinagtitripan lang sila ni Garrett, kaya pumunta na siya sa bahay ng kanyang doktor. Nakita niya ang doktor na nakaposa sa kama. Bibigyan siya nito ng bawal na gamot pero kailangan niya makapaglaro muna ng injection game dito. Habang nagre-ready si Chugs sa bathroom, ay napansin ng doktor na may tao sa living room. Kaya tinanggal niya ang posas at chinek ito. Bago pa man makatayo ang doktor ay pinatay na siya gamit ang tie rings. Si Chugs naman ay walang kaalam-alam at nagtataka siya kung saan nagpunta ang doktor. Nang hindi niya ito mahanap ay humiga na lang siya at nag-inom. Nagulat siya nang biglang dumating ang nakahood at ipinasok ang buong bote ng alak sa kanyang lalamunan. At pinatay din siya nito gamit ang tie rings sa pagsaksak sa kanyang leeg. Sa shower room ay hindi pa rin mapakali si Claire sa nangyari kay Megan. Dito rin nila napag-usapan ang pangyayari sa pag-aakalang walang ibang tao sa loob. Pero may isang babae pala ang nakikinig sa kanila. Nang sinubukang lumabas ng babae ay nandito ulit ang nakahood at pinatay siya sa loob ng shower room.
Si Ellie naman ay pumunta sa basement para kumuha ng alak. Namatay ang kanyang flashlight kaya binuksan niya ang mismong ilaw ng basement. Pero nagulat siya na makita niya ang jacket ni Cassidy. Ito ang jacket na binalot nila sa bangkay ni Megan. Tumakbo siya pataas para sabihin ang kanya nakita. Iniisip niyang buhay pa si Megan at naghihiganti ito sa kanila. Dahil pinagbibintangan nila si Garrett ay tinanong nila si Chugs kung nasaan ito. Pero ang hindi nila alam ay patay na pala si Chugs. Habang naghihintay sila sa reply ni Chugs ay nagsimula na ang party. Na-disappoint si Cassidy nang i-track niya ang cellphone ni Andy at nakita niyang malayo pa ito. Pero maya-maya rin ay dumating na si Andy, kaya gumanda na ang mood ni Cassidy. Kahit pareho silang hindi nag-enjoy sa party, ay nag-stay pa rin sila para makasama ang isa't isa. Sina Claire at Mickey naman ay nag-aaway, dahil pinipilit siya ni Mickey na magsayaw ng seductive, pero nabastos siya dito kaya iniwan niya ito sa dance floor. Kaya lumabas na lang si Mickey para dumiskarte kay Ellie, pero nireject din siya nito. Pati na rin ang dalawang babaeng nakasalubong niya ay ito rin ang ginawa. Nakita niya si Ellie na nakatingin sa bintana kaya pinuntahan niya ito para kausapin. Pero hindi si Ellie ang nakita niya sa kwarto kundi ang killer na nakahood. Sinubukan siya nitong patayin kaya binasag niya ang salamin ng bintana para makahingi ng tulong. Pero dahil lasing na rin ng mga tao sa baba ay hindi siya pinapansin ng mga ito. Sinubukan na lang ni Mickey na tumakas mula sa dumbwaiter pero huli na ang lahat dahil sinaksak na siya ng killer. At lahat ng ito ay na-witness ni Ellie kaya tumakbo siya pababa para sabihin sa iba ang kanya nakita. Dahil dito ay pinuntahan ni Cassidy at Jessica ang kwarto. Dito nila nakita ang bangkay ni Ellie at ang weapon na ginamit ng killer sa pagpatay sa kanya. Naka-receive din sila ng video message mula sa cellphone ni Megan. Sinabi rin ng killer na magkita-kita ulit sila kung saan nila tinago ang bangkay ni Megan. Sinabi muna ni Cassidy kay Andy na aalis sila at ipinangako na pagkabalik nila ay sasabihin na dito ang lahat ng kanilang sikreto. Sa pinag-usapang lugar ay nakita nila si Garrett at tinangka sila nitong sugurin. Pero binunggo agad ito ni Jessica bago pa nito masaktan ng iba pang babae. Nang chinek nila ang katawan ni Garrett ay nakita nila ang cellphone nito. Naka-receive din pala ito ng message na katulad ng sa kanila. Kaya mali sila ng akala na si Garrett ang nagplano ng lahat ng ito. Chinek nila ang hukay na kung saan nila itinapon ang bangkay ni Megan para malaman kung buhay nga ito. Pero walang ibang nakita si Cassidy, kundi ang sulat sa bato na Tetapay must die. Pagkabalik nila sa party ay nag-uwian na ang mga tao. Nagpumilit si Claire na tingnan ang likuran ng bahay kahit solo lang ito. Ang ibang babae naman ay naka-receive ng text mula sa cellphone ni Chugs at sinabing hindi na siya makakapunta sa party dahil patay na siya. Bigla ring sumulpot si Claire at humihingi ng tulong. May nakatali na sa kanyang paa at hindi rin nagtagal ay hinila na siya pabalik sa likuran ng bahay. Si Jessica naman ay hinahanap si Kel sa kwarto nito. Pero ang nakita niya ay si Magin half naked. Dahil dito ay nag-away sila. Pero inawat sila ni Cassidy dahil sa tingin niya ay nasa loob na ng bahay si Megan. Kinuha ni Jessica ang palakol at hinihintay ang killer na magpakita. Pero ang dumating ay si Mrs. Crenshaw. At buti na lang ay nakailag ito sa palakol ni Jessica kung hindi ay patay na siya. Sinabi rin nito na alam niya ang ginawa ng grupo ni na Jessica. Kaya wala nang nagawa si Jessica at umamin na rin tungkol sa pagkamatay ni Megan. Nagulat naman si Mrs. Crenshaw dahil ang tinutukoy niya pala ay ang basura na hindi nila itinapon. Sinabi naman ni Cassidy na hindi na sila sigurado kung patay nga ba o buhay si Megan. Nang may marinig na putok ng baril si Maggie ay agad siyang pumunta dito sa pag-aakalang ito ang kanyang ate. Pero si Mrs. Crenshaw pala ito na binabaril ang nakita niyang killer. Nang magre-reload na si Mrs. Crenshaw ay sinugod siya ng killer at pinatay. Hindi naman mapakali si Cassidy at Jessica kaya balak nilang kunin ang cellphone ni Mickey para makahingi ng tulong. Naiwan sa taas si Ellie habang ang killer naman ay nagpakita na kay Maggie. Sa pag-aakalang ate niya ito ay lumapit siya dito. Pero hinagisan siya nito ng molotov kaya nagkaroon ng sunog sa loob ng kwarto. Si Cassidy naman ay nakita si Kyle na nakasuot ng graduation gown. Nagalit si Jessica dito dahil nalaman niyang sumiping ito kay Maggie. Habang nag-aaway ay nakuha ni Cassidy ang cellphone kaya sinugod siya ni Kyle. Nangahampasin na ni Kyle si Jessica ay nakakuha naman ng fire extinguisher si Cassidy. Pumunta sila sa CR para magtago at dito nila nakita ang bangkay ni Megan na inaagnas na. Hindi rin nagtagal ay nahanap na rin ni Kyle kung saan sila nagtatago. Nang makahanap si Cassidy ng pagkakataon ay tumakbo siya pero nahawakan pa rin siya ni Kyle. Dumating naman si Andy at hinampas ng palakol si Kyle na ikinamatay nito. Nang magkaroon na ng mali si Jessica ay napansin niya ang tiring sa likuran ni Andy. Kaya na-realize nilang ang killer pala ay walang iba kundi ang boyfriend ni Cassidy. Sinubukan ni Jessica na makipag-usap kay Andy pero bigla siyang sinaksak ni Andy sa bibig. Sinabi pala ni Ellie kay Andy ang mga pangyayari.
At dahil mahal na mahal nito si Cassidy ay gusto niya itong iligtas at ipagiganti mula kina Jessica na nambabakamil sa kanya. Pinatay niya lahat na nakakaalam tungkol kay Megan para hindi na nila ito isipin kahit kailan. Sumang-ayon naman si Cassidy sa sinabi ni Andy, pero para lang hindi siya nito patayin. Gusto rin nitong hanapin si Ellie para patayin, kaya sinabi niyang umalis na lang sila sa bahay dahil nasusunog na rin naman ito. Pero ang totoo ay pinuntahan ni Cassidy si Ellie para iligtas. Hindi naman sila nakatakas dahil nakaramdam si Andy na tinatrader lang siya ni Cassidy. Sinabihan ni Cassidy si Ellie na tumakbo habang sinusubukan naman siyang patay ni Andy. Narinig niyang humihingi ng tulong si Maggie, kaya pinuntahan niya ito pero sumunod si Andy at itinali nito ang tie ring at sinimulang targetin si Maggie. Hinampas naman ito ni Cassidy pero nakatayo ulit si Andy. At may hawak na malaking bagay na ginamit nito para hampasin ang kinakatayuan ni Cassidy. Nagmakaawa si Cassidy pero galit na si Andy dahil mas pinili ni Cassidy ang kanyang mga kaibigan kaysa sa kanya. Buti na lang ay dumating si Ellie na dala ang shotgun ni Mrs. Crenshaw at binaril nito si Andy. Lumabas ang 3 babae habang nasusunog na ang bahay. Pagkalipas ng 15 months ay naging parte na rin si Maggie ng Teta Pai. At isang gardener ang nakatayo na parang gusto siyang sugurin. Sino kaya ang lalaking ito? Dito na rin nagtatapos ang movie na Sorority Row. Maraming salamat sa panonood.